Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. This is Rachel from ICIC Kuwait, and ngayon, tunghaya na naman po natin yung panagbagong episode ng aming kwentong ICIC, kung saan mapapanood ninyo yung totoong kwento, totoong buhay ng mga estudyante namin dito sa ICIC po. So una po ang lahat, ma'am, pakilala mo po yung sarili mo sa lahat ng mga nanonood po sa atin ngayon. Ako po si Evangeline Candianera. Matagal na po ako naninirahan at nagtatrabaho dito sa Kuwait. Actually, sa kumpanya pinagtatrabahuhan ko is more than 17 years na ako. Oh, grabe, ang tagal na nun. Opo. So, more than decades na talaga siya. Tumanda na sa Kuwait. Yan. Di ba, ang dami mo nang napagdaanan, ang dami mo nang, kumbaga, Yes, mga ups and downs, Yes. di ba, happiness and mga sadness. Marami na rin nakita sa Kuwait at magbabago. Oo. Ma'am, kasi sa 17 years mo dito, kumusta naman yung buhay niyo po, ma'am? Bilang isang OFW? Okay naman, kaya nga lang is bahay, trabaho, yun yung routine natin aside from pagpapadala ng pera sa Pilipinas. Yun. Adjust naman. Naka-adjust naman. Oo. Pero kumusta din yung pamilya niyo, ma'am? Kasi syempre malayo ka ng 17 years sa kanila. Alhamdulillah, okay naman sila. Okay naman sa kanila. At may nag-guide sa Pilipinas sa mga anak ko. Yan talaga din yung importante, Yun ang importante. No? Kasi habang nasa malayo tayo, at least merong din nakapag-provide ng mga ano natin, yung mga hindi natin, kasi nasasabi natin nagpo-provide tayo ng financial, pero iba pa rin yung physical appearance natin na guidance. Yes, moral support oo. natin sa kanila. Oo. So, yun yung pinaka-importante doon na at least meron din tayong katuwang para sa mga Yes. pamilya natin. Ayan. So, bago mo siya, ma'am, na ano, ma'am, kasi syempre 17 years bilang isang OFW. So, paano mo siya naisipan na mag-enroll dito sa ICIC sa Diploma in Health and Social Care? Actually, lahat kasi tayo tumatanda at sa edad ko matanda na rin ako. At saka yung father ko is nagkasakit siya. Nagka-mild stroke siya. That time, tapos parang sabi ko, mag-enroll kaya ako sa ano? Sa health and social care. Para naman magkaroon ako ng idea, magkaroon ako ng knowledge tungkol sa, in the future, tungkol sa healthcare, sa caregiving. Kasi wala, as in, trabaho, bahay, wala tayong idea. Katulad ko, sa retail ako nagtatrabaho. So, blank talaga. Blank talaga. Yung ano mo, different yung work ng ano mo talaga. Yeah, yung nature ng yung trabaho nature ko. of work mo. Oo. So, ngayon, ma'am, natapos ka na. I mean, kasi syempre, bago mo natapos yung course na yun, may mga, may mga trials ka na napag-aanan. Oo naman. Mahirap. Also, may time ba na, parang gusto ko nang sumuko kasi parang nahirapan akong i-cope up yung mga modules. Kasi syempre, ang tagal nating nakapag-stop sa pag-aaral ngayon, tapos bigla tayong bumalik. Oo, kasi parang ngayon, bumalik tayo sa pag-aaral as fresh para bang bumalik tayo sa grade 1. Tapos ngayon, conflicting yung trabaho at saka yung class tayo, may mga assignment. At the end, matututo pa rin tayo, malalaman natin kung ano yung kailangan natin tapwaya, yung compliance natin sa courses. Kasi medyo mahirap talaga kasi sa retail ka. And yung pag-retail, alam natin, hindi ganun talaga fix yung schedule. Kailangan talaga natin siyang ipagpaalam sa manager natin, sa bosses natin na kailangan natin mag-change. Lalo na pag Friday, ang retail kasi is, busy. So, lagi akong, sir, pwede bang panghapon. So, ma'am, sino yung nagbigay sa'yo ng motivation para matapos mo yung course mo? Wala, gusto ko talaga siyang matuto. Gusto ko magkaroon ng diploma. So, aside from sa natapos ko sa Pilipinas. At saka yun, yung tungkol sa mga BP, sa mga, yung taking care of ourselves. Gusto ko talaga siya para hindi lang sa akin, sa pamilya ko. Yan. Kasi napaka-importante din na meron tayong personal knowledge kung paano natin alagaan yung sarili natin at the same time sa pamilya natin. And then, hindi natin alam, baka in the future, ito yung magiging way natin para at least magbago naman yung takbo ng buhay natin kasi alam naman talaga natin napaka-in-demand talaga ng caregivers. Yeah, actually, pwede rin kasi siyang backup plan eh. Kung halimbawa ayaw na natin yung trabaho ito or kung ano yung available na trabaho sa market o sa pwedeng gamitin natin yung natutunan natin dito sa ICSA. So, mas maganda talaga, parang ang gusto mong iparating is mas maganda na magiging prepared ka sa future mo kasi hindi natin alam kung ano yung darating. Diba? Hindi lang tayo mag-stick sa isang option. So, kailangan talaga natin na magkaroon ng professional
development. Yes. Ayan. So, ma'am, ano yung mga natutunan mo dito sa health and social care bilang isang estudyante, bilang isang OFW? Kumbaga mga lessons in life mo habang nag-aaral. Yung first is yung time management. Talagang kailangan natin mag-focus sa mga target natin na makatapos sa dito nga sa Diploma of Health and Social Care. Second is yung mga natutunan natin sa classroom. Kasi yung kagaya ng sabi ko, before blanco talaga, hindi natin alam. So, zero knowledge tayo. Tapos, as in yung mga basic, natutunan natin dito. Na which is talagang helpful siya. Naintindihan natin, ay bakit pala may tumaas ang BP ko, ay bakit pala anong kailangan ko para ma-avoid yun, ay anong kailangan ko para maanuhan mo siya, ma-prevent mo yung talaga. O kasi ngayon, hindi naman talaga natin na maiiwasan ang dami ng mga high blood, ang daming diabetes. Totoo yun. Kasi sa lifestyle natin. Sa lifestyle, sa genetics, di ba? So, at least from the basic to professional level, natutunan niyo yan dito sa Diploma in Health and Social Care. Kasi hindi lang naman siya skills, at the same time, meron siyang academic units. Di ba? Yan yung pagandahan doon kasi internationally recognized yung diploma ninyo na ma-receive. And pwede natin siyang ipa-apostle or kaya ipa-evaluate sa WIS. So kahit saang bansa man tayo mag-apply ng trabaho, kung maisipan magagamit natin siya. Maisipan natin na mag-change ng career or kaya ay gusto natin na mag-apply ng... Kasi ngayon sa Canada, UK, sa bansang Europe talaga, yun yung mga tinatarget ng mga kababayan natin. Nakita kong in-demand siya. Oo, napaka-in-demand doon. Yun yung tinatarget nila sa talaga sa pag-apply ng trabaho. Kasi nga, mas nakikita nila na iba yung benefits doon. Mas maganda yung mga benefits doon. Ayan. So, ganito siya, ma'am. Ano yung magiging advice mo sa lahat ng mga makakapanood ng live na to at sa mga kasalukuyang nanonood? Sa mga kapwa ko OFW, yung edad po, hindi po yun hindrance para mag-aral uli. Yes. Tapos yung, alam po, busy tayong lahat, yung time management po kailangan natin. Tsaka yung pagpupursige natin na magkaroon ng additional knowledge at saka magkaroon din ng certificate. Dito naman po sa ICSA, mag-inquire lang po kayo at tutulungan kayo ng mga staff ng ICSA. Yes, thank you so much, ma'am. And in behalf of ICSA, sobrang proud kami sa inyo kasi hindi siya hadlang yung edad. Kasi minsan may ma'am, matanda na ako, may edad na ako, bakit hindi na ako pwedeng mag-aral. Pero sa'yo pinapatunayan mo na hindi hadlang yung edad para tayo magkaroon ng diploma, magkaroon tayo ng professional growth. Kasi lahat naman talaga tayo is may opportunity na mabago yung takbo ng buhay natin, magkaroon tayo ng panibagong opportunity na kung sakaling mag-change tayo ng career. At saka hindi pa siya huli ang lahat. Diba? Hindi pa siya huli ang lahat. Lahat tayo may pagkakataon na makapag-aral, continuous knowledge. Yes. Kasi nga sabi nila, everyday is a learning process. Continuous learning process. Para sa atin, lalo na tayo is mga OFW. Kumbaga, puhunan natin is yung skills natin. At the same time, yung diploma natin, yung qualification natin, yun yung number one na puhunan natin bilang isang OFW. Yeah, tama po. Yes. So, kaya para sa lahat ng mga kababayan natin na makakapanood ng live na to or kasalukuyang nanonood sa live na to, kung matagal mo ng plano na mag-enroll dito sa ICE, sa Diploma in Health and Social Care, ayan, so si ma'am po yung patunay, no, na lahat tayo may kakayahan na mabago yung takbo ng buhay natin. Meron tayong opportunity na makapagtapos ng pag-aaral. Walang hadlang kung tayo is porsigido talaga na makapagtapos, magkaroon ng additional qualification. So, pwede nyo kaming tawagan sa aming WhatsApp number +965-99302-850 para malaman nyo kung paano mag-enroll at mag-aral dito sa ICSA. Ayan, so maraming salamat po. Ako po muli si Ms. Richelle at kasama ko si Ma'am Evangeline. Yes, ang nagsasabing ICSA is your partner in success. Thank you so much, everyone, and God bless. Thank you so much, ma'am. Thank you. Nagpa-part-time pa yung director, so ano eh.